Sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang Independent Commission for Infrastructure ay kakasubmit lang po ng kanilang interim report and recommendation sa Office of the Ombudsman. Ito po ay tungkol sa 289.5 million flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ito po ay proyekto ng DPWH through SunWest Inc. Ito po yung proyekto ng road dike along Mag-asawang Tubig Bridge. Kung natatandaan niyo po, noong Setyembre, ito po ay ininspeksyon ni Secretary Dizon together with the Governor Dolor. At dito po ay nakita nila ay may pagkukulang po at hindi sang-ayon sa design ng project. Yung mga, ang tawag po nila doon ay yung, mga steel sheet piles na installed po doon sa flood control project po ay hindi po nang-aayon sa design kasi po ang ginamit po nila ay 3 meters lang po imbis na ayon sa design ay 12 metro. Ang discrepancy po nito ay potensyal na makakaresulta sa estimated loss worth 63 million pesos. Pangalawa po, nakita po ng Insurance Commission base po sa mga dokumento na nakuha sa DPWH na kulang-kulang rin po ang mga dokumento para sa kanilang progress billing. Bukod po dito, meron din pong impormasyon na ang SunWest Inc. ay dati pong pagmamay-ari ni Congressman Elizalde Zaldico. At dahil po dito ay nagrekomenda po ang ICI sa Ombudsman na ipagpatuloy po nila ang kanilang investigasyon tungkol dito po sa proyektong to upang posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification, and of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Ang komisyon po ay magpapatuloy sa kanilang investigasyon tungkol dito sa proyekto at magsasabit pa po ng kanilang additional evidence para po suportahan po ang kaso laban sa mga may kasalanan o may maaring sangkot dito po sa proyektong to. Sasabihin ko lang po kung sino po ang mga taong potentially responsible based on this on the evidence and evidence reviewed by the commission. Ito po yung mga maaring responsable at maaaring kasuhan, depende po sa investigasyon ng ombudsman at sa makakalap pa nilang ebidensya sa tulong ng commission po. Number 1, Elizalde Zaldico, incumbent member of the House of Representatives, former chair of the House Committee on Appropriations. Gerald A. Pacanan, Regional Director, DPWH, Mimaropa, Region 4B. Jean Ryan A. Altea, Assistant Regional Director. Ruben Santos Jr., Assistant Regional Director. Dominic Serrano, Chief Construction Division, BAC Chairperson. Felizardo Casuno, Project Engineer. Timohen Sakar, Materials Engineer. Matrexis T. Tamayo, OIC, Chief Planning and Design Division. Juliet Calvo, Chief Maintenance Division. Dennis P. Abagon, OIC, Chief Quality Assurance and Hydrology Division, Regular Member, BAC. Lerma D. Caico, Accountant 4. Grace D. Lopez, Regular Member, BAC. Frederick Carl Camero, Vice Chairperson, BAC. Aderma Angeli Alcazar,
President and Chairman of the Board of Directors, SunWest. Cesar Buenaventura, Member, Board of Directors and Treasurer, SunWest. Consuelo D. Aldon, Member, Board of Directors, SunWest. Engineer Noel Y. Cao, Member, Board of Directors, SunWest. Anthony Elngo, Member, Board of Directors, SunWest. And other potential respondents linked to the construction contracts of SunWest. Meron po kaming nakahandang media briefer na ipapamigay po namin sa inyo dito. Maaari po ninyo itong i-share or ipakita sa inyo po mga kasamaan sa media. Ito po ay kauna-unahang pagpa-file po at sasubmit ng rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman. Marami pa pong darating. Pagsusumikap po ang ICI para po mapabilis ang proseso na hindi magsasakripisyo sa quality ng aming trabaho dahil kailangan po namin maging masinop. We need to be careful, we need to be careful so that only the truth will come out. Papalabas po natin ang katotohanan. At the same time, hindi po magagamit ang komisyon para sa anumang political agenda or political we cannot allow the ICI to be used by any political agenda or political leverage. Maraming salamat po. Thank you. Kasi po ang ICI nga, gaya po sa parating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Kailangan po namin itong suriin, kailangan po namin ito pag-aralan para sa ganun po ay malakas ang ating kaso at hindi po ito basta-basta madidismiss. Marami pa po kaming gagawin, marami pa pong impormasyon kaming susuriin. We will inform you immediately or even beforehand bago po kami mag-file. Also po, we will provide you with a copy of the recommendation, and there you will see the records, the basis of our recommendation. Dito po niyo makikita that the ICI is in fact transparent without taking into consideration the individual rights of everyone, which we invite to the Commission as resource persons. Maraming salamat po ulit. At siyempre po, kung ano po yung ebidensya na kalap namin, yun po yung magiging basehan po. Pero tandaan po ninyo, ang kaso po ay nasa Ombudsman, sila rin po talaga magsusuri niyan para malaman po nila based on their investigation and review of the documents that we submitted kung ano po talaga ang kasong kanilang maisasampa laban po dito sa mga tao. Salamat po. As I said po, that will be one of the things that will have to be investigated on and further reviewed by the Ombudsman and by the Commission. Hindi po, nakalagay po doon na alam po namin for a fact na dati po siyang connected sa SunWest. Yes, that would be an action of the Commission. Kailangan po natin na mapatawag yung mga tao pong possibly involved dito. Maraming po salamat. Thank you. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.